Magandang araw po. By the way, my name is Patrick at tayo po ay dadako po sa online Sunday service ng Heart as One Church. Maraming salamat po. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin
mahal kita, Panginoon. At kailan may di tayo magbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Minamahal ka po namin, Panginoon. Maraming salamat. Pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Ang pangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Ang pangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming hinihin, isisigaw sa buong mundo. Purihin ka, purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Ang pangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming hinihin, isisigaw sa buong mundo. Ikaw lamang, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming hinihin, isisigaw sa buong mundo.
Magandang araw po ulit. Ako po ulit si Brother Patrick at ako po ang magbabahagi po ng salita ng Diyos. Ang scripture po natin for today is makikita po natin sa Book of James chapter 2 verse 14 to 26. Ulitin ko po ulit. James chapter 2 verse 14 to 26. Ang pamagat po ang topic po natin ngayon ay faith without action is dead. Yan po. So, babasahin ko po ang scripture natin. Ang gamit ko po ay Tagalog. So, Santiago po ito. Magandang Balita Biblia version. Yan po. Verse 14. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Malilikdas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito'y siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Verse 25, gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa ng iyon, siya'y itinuring na matuwid. Verse 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God. We worship you. We glorify you, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Nawa po sa lahat ng aming gagawin, even sa aming paikinig, Panginoon, sa inyong salita, nawa po ay kayo lamang po yung maitaas, mabigyan ng papuri at pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami at kayo po ang magtanim sa aming puso at isipan ng inyong salita at maibahagi po namin ito sa iba at mai-apply rin po namin ito sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord God. We worship you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Ano po yung matututunan po natin dito sa sinabi po ni Santiago? Ayan. So, marami tayong matututunan dito. Ang topic po ulit natin ay faith without action is dead. Makikita po natin to sa Santiago 2:14-26 hanggang 26. Ayan. So, ano po ba yung matututunan po natin dito sa binahagi po ni Santiago? Una po sa lahat naman tayo bilang Kristiyano, tayo po ay may pananampalataya. Ang sinasabi po pala dito, isa po kasi ito sa pinagdedebatehan ng mga Kristiyano.
Let's make it clear, ang sinasabi po dito ni James, hindi po yung salvation ha. Hindi po yan na kailangan ng salvation may kalakip na gawa para ka maligtas. Ang sinasabi po dito po ni Santiago, kung ikaw daw po ay talagang Kristiyano na at tinanggap mo si Kristo, may kalakip na po kasing gawa yan. Ayan po yan. So may kalakip na po yan. So ikaw po ay kumikilos na naaayon po sa iyong pananampalataya. Kunwari ako po ay isang Kristiyano, dapat po ang makikita nyo pong gawa po sa akin ay isang gawa ng Kristiyano, hindi gawa po ng unbeliever. Ito po yung sinasabi po dito ni Santiago. Hindi yung kailangan mong gumawa para ikaw po ay maligtas. Hindi po yun ha. Linawin po natin. So, ang sinasabi po rito, pag ikaw po ay Kristiyano, dapat ikaw po ay kumikilos na ng katulad ng isang Kristiyano. Ayan po. So ano po ba yung lesson na matututunan po natin sa binahagi po ni Santiago? Number 1. Number 1, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Or in English, faith without action is dead. Ulitin ko po ulit. Number 1. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. In English po, faith without action is dead. Makikita po natin yan sa Santiago 14:17. Basahin ko lang po ulit. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? So sinasabi mo, ikaw ay isang Kristiyano, pero ikaw po ay punong-puno pa ng bisyo, palamura ka pa rin, ikaw pa rin yung dating unbeliever na kung ano-ano pa rin ginagawang kalokohan o kung ano man yung mga sin na dati mong ginagawa, inuulit-ulit mo pa rin, di ba? Ginagawa mo pa rin siya. So, sabi nga po ulitin ko ulit mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Diba? Paano mo sasabihin na ikaw ay isang Kristiyano pero ang kilos mo ay katulad ng isang unbeliever? So mga kapatid, ingat po tayo dito. I-check po natin yung ating sarili, diba? At sabi rito sa verse 15, halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Verse 16, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpaabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Pamalino naman ho, di ba? Kunwari may lumapit sa inyo. Kailangan niyang may makakain, kailangan niya ng damit. Pero imbis na tulungan niyo po sila, sinabi nila, ay God bless kapatid. Lilipas din yan. Lilipas din yung gutom mo. So hindi ganun yan kapatid. Pag meron pong lumapit sa inyo at humingi ng tulong, tulungan po ninyo. Kasi yun din naman po ang inuutos po sa atin ng ating Panginoon na tumulong po sa ibang tao. Lalong-lalo na po sa mga taong nangangailangan. Halimbawa, ikaw po ay lumapit sa iyong tatay. Kailangan mo ng baon or kailangan mo ng pambili ng project, kailangan mo ng siguro 500 pesos, sample lang. Lumapit ka sa iyong tatay at humingi ka ng 500 para makabili ka ng project na kailangan mo sa eskwelahan. At ang sinabi ng tatay mo, sige, by your faith, magkakaroon ka ng 500. God bless you, anak. So tingin mo ba yung 'di ba yung 500 ba nabigay ng yung tatay? Siyempre hindi. Kasi nga hindi kanya binigyan. So ganun din po sa ating faith. So napakahalaga po ng ating pag-action sa ating mahalaga po ang ating pananampalataya ay may action. 'Di ba? You act according to your faith. Kumilos ka ng naaayon sa iyong pananampalataya. Importante po 'yan. 'Di ba? Kumikilos ka ng naaayon sa iyong pananampalataya. Kung Kristiyano ka, dapat Kristiyano din yung kilos natin. Diba? Kung Kristiyano tayo, dapat ang kilos po natin ay pang-Kristiyano din po, hindi pang-unbeliever. Diba? Sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi naman naaayon sa kilos mo, baka akala mo lang isa kang Kristiyano. Yan po yung sinasabi po ni
ni Santiago. So napaka-importante pag ikaw po ay isang Kristiyano, may pananampalataya ay Kristo, dapat may kalakip po ito na gawa. So napaka-importante po ito. Kumilos ka ng naaayon sa iyong pananampalataya. Diba? Number 1, ulitin ko po, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Number 1, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Number 2, na matututunan po natin sa sinabi po ni Santiago, magkalakip ang gawa at pananampalataya. Makikita po natin to sa verse 22. Ulitin ko ulit, ang number 2 ay magkalakip ang gawa at pananampalataya. Sabi po sa verse 22, ayan, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. So naging ganap daw po ang pananampalataya ni Abraham kasi po ang pananampalataya niya ay may kalakip na gawa. So mga kapatid, pag ikaw po ay may pananampalataya, ito po ay may kalakip na gawa. Kasi nga po ikaw po ay Kristiyano na, ikaw po ay dapat mamuhay bilang Kristiyano na. So hindi po pwedeng mamunga po ang puno ng mangga ng ubas. Tatandaan po natin yan, hindi po pwede yun. Nagtanim ka ng mangga, tapos tumubo, naging puno siya, at ang tumubo pong prutas ay ubas. Hindi po pwede yun. So, ganun din po sa pagiging Kristiyano. Pag ikaw po ay Kristiyano, dapat po ang kilos mo o ang bunga mo ay pang-Kristiyano din po. Walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Tatandaan po natin yan. So, ang faith po at ang action, lagi pong magkasama po yan. So, pag ikaw po ay may pananampalataya kay Kristo, ikaw po ay dapat may kalakip ng gawa. Kaya nga po ikaw, you obey the word of God at pinapamuhay mo kung ano po ang inutos po sa inyo ng Diyos. Ito yung tanong, ano ang pinagkaiba? Kasi makikita natin doon, sinabi ni James, diba? Even ang demonyo or demons ay meron din silang pananampalataya o naniniwala rin po silang may Diyos. So, ano ang pinagkaiba at pagkakaparehas ng isang Kristiyano at demonyo? Ang Kristiyano po ay may faith at gawa. Ang demonyo naman po ay mayroon din po silang pananampalataya, naniniwala po silang iisa ang Diyos, pero po sila po ay walang gawa. Makikita po natin yan sa verse 19. Sabi po sa verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Tanong ni Santiago. Mabuti naman. So bilang Kristiyano tayo po ay naniniwala meron tayong iisang Diyos. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So nanginginig pa sila, di ba? Nananampalataya rin sila, naniniwala rin silang Diyos at nanginginig pa. So ano ang pinagkaiba ng isang Kristiyano at ng isang demonyo? Tayo pong mga Kristiyano, may pananampalataya tayo kay Kristo sa ating Diyos at ito po ay may kalakip na paggawa. Ano pong hilig sabihin po nun? Pag tayo po ay nananampalataya na kay Kristo, siya na po ang ating Lord. At Lord means Master. At siya na po ang nangunguna po sa ating buhay. At siya na po ang nasusunod po sa buhay natin, sa lahat ng aspect po ng buhay po natin, siya na po ang nasusunod. So, we obey kung ano po ang will ng God. However, ito naman po ang mga demonyo. Ang demonyo po ay naniniwala po na iisa ang Diyos at alam po nilang may Diyos. Ang pinagkaiba lang po ay sila po ay walang gawa. So, kaya nga po sila nakadestin po sa impyerno eh. Kasi nga po, they disobey God. Hindi po nila sinunod ang Diyos. So tayo pong Kristiyano, dapat po maging iba po tayo sa demonyo. Kung ang demonyo po ay may pananampalataya pero walang paggawa o pagsunod sa Diyos, tayo pong mga Kristiyano ay may pananampalataya at dapat po may kalakip ito na gawa.
Kasi tayo po ay binago na ng Diyos. Hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan. Ayan po. Hindi pwedeng kilos lang o pananampalataya lang. Diba? Kailangan po magkasama po yan. Magkasama po ang faith at action. Hindi po dapat nagkakahiwalay po yan. Kasi pag ikaw po ay may pananampalataya, ang kilos mo na ay pang-Kristiyano. Yan, paulit-ulit ko pong sinasabi to kasi napaka-importante po nito. Our action, tatandaan po natin, our action is the evidence of your faith. Ulitin ko po ulit. Our action is the evidence of your faith. Praise God. So, ulitin ko po ulit. Ang number 1 po ay, ano po ang number 1? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Number 2, magkalakip ang gawa at pananampalataya. Ngayon po, number 3 po tayo. Sa number 3 po, English po to, so Taglish po tayo. Faith and action made us righteous. Number 3, faith and action made us righteous. Makikita po natin to sa verse 24. Ang sabi po dito, diyan ninyo makikita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ulitin ko po ulit. Santiago 2:24. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ulitin ko po ulit. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. So magkasama po siya talaga. Hindi po siya pwedeng paghiwalayin. So ano siya, 2-in-1. Ayan. So kailangan po siya talaga. Pag ikaw po ay may pananampalataya, may kalakip na po yan na gawa. Kasi po, ikaw po ay sumusunod na po sa kagustuhan ng ating Diyos. Kaya nga po sabi po, by our faith and action made us righteous, 'di ba? May mga example nga po dito, 'di ba? Ang sabi nga rito ni Santiago, ang sample niya nga rito si Abraham, 'di ba? Dahil nga po ang sabi rito, hanapin ko lang. Verse 21, ang sabi po dito, hindi ba't ang ating amang si Abraham itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Alam naman po natin ang kwento ni Abraham, di ba? Si Abraham po ay matanda na at ang asawa niyang si Sarah ay matanda na. So, di ba kung sa atin yun, menopausal period. Tapos na, menopause na yung kasi 100 years na si Abraham, ganun din po si Sarah nung time na to. Siyempre, yung isip natin parang imposible na tayo magkaanak uli. Ngayon, binigyan sila ng anak. So kay God, wala namang imposible. So binigyan po ni God si Abraham at si Sarah ng anak which is si Isaac. At etong isang anak ni Abraham at ni Sarah ay ang inuutos po ng Diyos sa kanya ay ialay po si Isaac. So, yun po yung gusto pong gawin po ni God na gawin ni Abraham. So, si Abraham po ay may pananampalataya po kay God. At napakahirap po nung inuutos po ni God kay Abraham. I-surrender niya, i-offer niya si Isaac. However, si Abraham po ay ginawa pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Pero sa uli, makikita po natin na hindi po pina-offer po si Isaac. Meron po nakita po si Abraham na hayop pamalit po kay Isaac para ihandog po sa ating Diyos. At dun po nakita po ang pananampalataya ni Abraham. Kahit mahirap po ang inutos po ng Diyos, ginawa pa rin po ni Abraham yung pinapagawa po ng Diyos sa kanya. So yung faith niya
ay may kalaki po na gawa. Kasi nga, he obeyed God because meron po siyang pananampalataya sa ating Diyos. At ang pangalawa po na example po dito ni James ay si Rahab. Sabi rito, gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiyan ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. So makikita po natin tayo po pag sila ang mga tao pong may pananampalataya at may kalakip na aksyon, sila po ay itinuturing na matuwid. So ito po ang gusto po ng sabihin po sa atin, pag tayo po ay may pananampalataya na, dapat po ito ay may kalakip na gawa. Sabi nga po ni Santiago sa 2:26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ulitin ko po ulit. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So mga kapatid, ulitin ko po ulit, tayo po ay manampalataya na may kasamang action o gawa. So ano po ang gusto pong iwan po sa atin dito ni Santiago? Faith without action is dead. Tayo po'y manalangin. Let's bow our head. Let's pray. Hallelujah, Lord God. We worship you. We glorify you, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Nawa po, Lord God, ipaalala niyo po sa amin, Lord God, na ang pananampalataya po namin ay may kalakip po na gawa, Panginoon. Nawa po kami po'y sumunod sa inyong utos, gaano man po ito kahirap, Panginoon. Patnubayan po kami ng banal na Espiritu, Lord God, because we believe, Lord God, na hindi po namin kaya kung kami po ay magre-rely lamang po sa aming sarili. Pero kakayanin po namin ito sa tulong ninyo at ang banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po. We worship you, Lord God. We glorify your name, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray.